Mga kapatid, nagkandak ako ng pagsasanay sa mga lokal dito. Kung sa malayo pa pandudok, mga nationals, sa isang gusaling pagmamayari ng gobyerno, at binigay yung CV ng mga proposed instructor kasi binigyan sila ng criteria. So one of my CV was forwarded to do the program. Yung dalawa hindi ko na nakilala kung sino yung sinubmit nila, but Arab speaking safety professional. Ang problema lang, hindi siguro maganda yung qualification. Yung akin na naispatan dahil merong hinighlight nila yung CV ko doon sa Certified Fire Protection Specialist. Ang problema, I cannot speak their language. So parang nagkaroon pa yata ng option kung ito ang kukunin ninyo, meron ba kayong alternative to convey the message in Arabic. Sabi niya, yung bawat slides magkaroon ng Arabic, tapos magkaroon ng interpreter. So they settled on that note. Then I ran the program after 1 week. Nakita ko pa yung slides tapos translated into Arabic. Ang problema lang kasi yung English tapos Arabic kagad sa ilalim. Sabi ko, huwag ganito. Ang gagawin ninyo, yung isang note, no? Yung isang instruction sa taas, the whole paragraph, kung sabihin natin 5 linya rin, 4 na linya, let it be. Tapos on the other box below it, yung isang paragraph din na puro Arabic, hindi yung per line. Hindi maganda ito kasi kahit ako magbasa tapos susunod, instead isunod ko, makita ko muna yung Arabic bago yung English text. Sabi ko hindi maganda. This is my suggestion. So ginawa nila ulit yung translation. Nag-hire sila ng translator to draft it kasi maganda yung project. Pagkatapos noon din, I ran the program, 3. Yung ibang nakikita ninyong mga firefighting and fire warden course, walang problema. Pareha ang content, similar. Pero I highlighted the explanation about the fire rating requirements doon sa fire exit. Kasi sabi ko, kahit ilang training pang gagawin natin dito, pag itong mga ito hindi nila maintindihan how safe is emergency exit, walang gagamit dyan. Marami talagang mag-gamble to use the elevator, especially so na ang elevator, alam nila pag mayroong emergency, automatic bababa yan. Yung elevator, may mga device attached into it or a program na once there is an emergency, itong elevator bababa sa ground floor. So hindi talaga magamit. Kahit sabihin mo pang wag nyong gamitin, wala ka talaga magamit because itong elevator bababa sa ground floor. Alright. Pero on the other hand, sabi ko sa kanila, it is my responsibility to convey how safe it is to use the fire exit. Kaya binanggit ko sa kanila na from design until approval sa QCDD, including the verification sa consultant sa material proposal and submittal. Sabi ko, tinutukan ng mga engineers yan. Alam nyo ba ang fire rating requirement sa bawat panel? Kasi yung emergency exit nila may glass. Anybody na makakita ng glass, nandun na yung pagkabasag, non-heat resistant, kahit basta hindi mo ma-explain sa kanila what fire rating is. Ang hirap i-establish yung confidence doon sa emergency exit. Nasabihin mo na you have to trust. I want you to build your confidence and trust dito sa emergency exit. Kasi unang-una, titingnan mo kaagad kung nasa 4th floor ka, 6th floor, 5th floor, 7th floor, ang iniisip mo yung
yung number of occupants from the 20 to 22nd floor papunta doon sa ground. O iisipin mo lang yan. Tapos kung medyo mabigat ka pa, di ba? So mahirap. But you have to explain how safe and how important it is to use the emergency exit. Kahit sabihin mo, alright, ang paggamit ng fire extinguisher is one of the basic thing. Magkakaroon sila ng drill afterwards. Kasi nagkaroon kami ng 3 pagsasanay sa paggamit ng fire extinguisher, kasi 3 araw yon. Pero ang hindi ko makalimutan, kapatid, to establish the confidence of the occupants that the emergency exit is safe. Kasi kung hindi, look at the width of emergency exit. Yung lapad lang ng emergency exit. And mula sa first floor up to the 22nd floor occupants will be using the same limited, narrow emergency exit. Especially so na may makita ka pang glass panel. So paano mo ma-establish yung kumpiyansa ng mga occupants that yes, the fire emergency exit is actually safe? Yun ang ginawa kong bago doon sa firefighting and fire warden course doon sa occupied structure. Magandang salamat sa pakikinig, sa mga nakikinig, at magandang hapon sa ating lahat.